Nasa rules ho ba yan na kapag ho nagkaroon ng bicameral conference committee hearings on the budget na walang transcript o minutes na maaari pong balikan at maging record nito sa diskusyon sa mga usap-usapan sa komite? Wala. Ang nasa rule, yung itatakel, yung disagreeing provision. Na hindi nasusunod kasi pag sinabi nating disagreeing provision ang pag-uusapan, yung nagkakaiba lang sa version ng House at saka ng Senado, ang pag-uusapan, nakalimit lang doon. Pero yun nga, marami nagsisingit. For the longest time, hindi lang naman ngayon nangyari sa AKAP. Marami talaga nagsisingit. Dahil kung natatandaan mo, di ba, I think noong panahon na si Tito Sen pa yung Senate President, na mas malala yung ginawa noon. Kasi natuklasan namin, nag-ratify na yung House, tapos na yung bicameral conference, nag-ratify ang House ng kanilang version, na pareho sa Senate version, na niratify din ng Senado. Nang makita namin yung enrolled bill, nakita namin, meron dagdag na 75 billion pesos na wala naman doon sa niratify. So nagpulong-pulong kami, kaming ilang mga senador, ang napagkasunduan namin sa advice ni Senator Franklin Drilon, kasi siya naman yung magaling na abogado sa aming grupo. So ang kanyang suggestion kay Senate President Tito Soto, ang i-qualify mo na lang yung pipirmahan. Kasi kung hindi naman niya pipirmahan yung enrolled bill, magkakaroon rin active budget. Panahon ito ni Pangulong Duterte at speaker naman noon si ex-President Arroyo. So ang ganun nga ginawa ni Senate President Soto na okay, pipirmahan ko itong enrolled bill pero merong qualification na ang pinipirmahan ko lang yung bahagi na niratify ng Senado. Nung niratify namin at hindi yung buong enrolled bill. So nagkaroon ng kontrobersya, pinatawag kami ni Presidente Duterte noon at pinag-uusap kung paano maayos. Nung hindi nagkaayos, ang ginawa ng Malacanang, dinito, hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion pesos ang nabito. Pinakamalaking bito yun sa budget measure sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil nga doon sabihin ko sa akin ito, kalokohan ng House, na magsingit pa ng amendment after ratification. Yun ang napakasama. So isipin mo, ratified na, i-amend mo pa. Sino may karapatan mag-amend? Enroll bill, i-ano mo na, ipiprint mo lang yun bago pirmahan ng dalawang leaders ng dalawang kapulungan. Pero in-amend pa nila, nagsingit pa ng 75 billion pesos. Opo. Kumbaga, niratipikahan, hindi kasama yon sa supposed to be inaprobahan ng both houses on separate session. Senador, dito po ngayon sa pangyayaring ito, with all due respect kay Senator Sani Angara, dahil siya ang timon ng Senado dito, hindi naman kaya siya nagkulang dahil sa lookout niya yun na merong isiningit na AKAP fund. Ako gusto kong bigyan ng benefit of the doubt, Senator Angara, na napalutusan din siya. Na hindi siya kasama sa usapan ng House Appropriations Committee Chair na ito merong nakalagak na para sa AKAP. Pero yung basic muna, AKAP, sabi sa kapos ang kita. Lahat halos ng Pilipino kapos ang kita Wala namang tayong masasabing worker na Pilipino na kapos ang kita, na hindi kapos ang kita. Lahat, kasi may kasabihan nga di ba? There's no such thing as enough money. There's only too little and too much. Kaya kung tutusin, napakaraming Pilipino ang dapat magbenepisyo sa 26.7 billion. Ang tanong, kailangan pa ba yun? Meron na tayong tupat. Meron pang bago ngayon lumabas yung MAIS, yung medical assistant. Tapos meron pa tayong 40. Napakalaki na rin ang ginugugol natin. Hindi naman masama na magbigay ng pondo para sa social services. Kasama na talaga yan sa bahagi ng part na yun talaga ng budget. Bukod sa infrastructure, yung tinatawag na personal services, meron ding social services. Talagang malaking bahagi yan ng ating national budget. Kaya lang, mag-create ka ngayon, sticky pa yung pagka-create kasi ang natanggap kong information dito, isiningit lang talaga ito para hindi masyado makita doon sa ilalim after nung quick response fund, nagkaroon ng AKAP under the budget ng DSWD. At pati na rin doon sa napag-alaman natin, di ba, pare-pareho na hindi rin alam ng ahensya. Even, hindi nag-request yung DSWD na magkaroon ng AKAP. Nangyari rin yan noon na yung DILG tinanong namin, kasi karamihan nung sa 75 billion,
sa Algo yata napunta dun sa yung sa Assistance to Local Government Unit. Nung tinanong namin Secretary Anyo, alam nyo ba ito? Ang sagot, hindi. Hindi sila nakonsulta. Wala silang kamalay-malay. So talagang ang nakakaalam lang sa pagsingit, yung ilang miyembro ng House. Dahil katunayan, itong AKAP, hindi lahat ng congressmen alam nila ito. Kakaunti lamang sa Congress ang nakakaalam na meron palang AKAP. Bakit? Doon tayo mapapaisip. Kasi alam naman natin, kung sino lamang yung nakakaalam na meron palang item na gano'n, ang pwede mag-access. Kasi kung di mo alam na meron palang AKAP na item, paano mo i-access yun? Bulag ka. So, saan gagamitin yun? Yung 26.7 billion. Kaya nagkaroon ng usap-usapan na baka sa pagpapatuloy ng signature campaign doon sa pirma, doon sa People's Initiative, doon gagastusin yung 26.7 billion. Hindi ko sinasabing yun ay gospel truth o yun ang talagang katotohanan. Pero yun ang naging suspecha ng ilang mga senador. Kasi nga, bakit hindi nila alam? At doon nga sa presentation sa hearing, meron din po sa isang, I think, Viber group, no, na naka-identify na yung AKAP bilang source ng pera na ibibigay doon sa mga LGUs. Ayun. Okay lang kung ibigay sa LGU na diretso sa beneficiaries. Although mali na nga yung ginamit na proseso, pero kung yung end game o yung end state, magtatapos doon sa makikinabang yung mga kababayan nating talagang kapos ang kita, okay na rin. Pwede na rin sabihin natin pikitan ng mata. Opo. LGUs. Anyway, Senator, nabanggit nyo yung, sabi nga ho ninyo, no, hinala, nagdududa tuloy yung iba sa AKAP fund na ito. Pero siguro ho naman din sa inyong mga sources, sa ilang pong mga lokalidad, na ang iniaalok umano para din po sa pagtutulak ng pagpapirma sa kanilang constituents ay mga government projects, no? Ang iba nga daw umano sinasabihan na kayo nang bahala mag-deliver ng pirma, pero meron kayong matatanggap na alokasyon for infrastructure budget. Ngayon pong budget na ito, sir, na inaprubahan ng kasalukuyang Kongreso, nagsingit ng 176 billion para sa DPWH na hindi rin po hinihingi nila Secretary Manny Bonoan. Pati nga siya nagulat nung aming makapanayam, wala pa itong program of work. Ano ho niyo say doon? Paano ma-implement kung walang program of work? Yun ang unang tanong. Ibig sabihin, may paggagamitan na iba. O kaya, ito na yung tinatawag nating post-enactment, yung post-legislation na implementation. Ibig sabihin, balik na naman tayo sa pork barrel. Ibang anyo. Alam mo, Ted, maski lagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy, anong itsura nun? Di ba baboy pa rin? 176 billion na hindi po actually hiningi ng DPWH, no? At idinagdag na lang dito nga po sa BICAM, no, mismo rin na isingit po ito. Lump sum po yung turing dito, Senador? Kung walang item, kasi kung hindi alam ng DPWH, tapos walang program of work, ibig sabihin, lump sum talaga yan. So, mag-identify niyan, mga mambabata. So, balik na naman tayo sa kalakaran prior to November 2013 na idiniklara ng unconstitutional yung pork barrel. Balik na naman tayo sa pork barrel. Yun nga po, no? Itong mga pangyayaring ito, ang tawag dito, sir, insertions. Insertion, aka amendment. Opo. Pero sabi nga ho ninyo, wala namang illegal dito kasi nga, we're supposed to be ang power of the purse ay nanggagaling sa Kongreso. Pero paano po ito inaabuso sa inyo pong karanasan nga? Para lang ho mas maintindihan ng taong bayan na nakikinig ngayon sa atin. Paano ginagawa? Opo, paano ito inaabuso? Di ba? Insertion actually, wala namang illegal dyan, di ba? Kasi nga, kung meron kayong sinisingit na importante na dapat ponduhan at yung pong papakalat ng pondo sa mga nararapat tumanggap ng mga ahensya. Pero paano nga po ito inaabuso during your time na kayo po nagbabantay sa ating pamarsang budget? Inaabuso kasi pinapalusot yung sa implementasyon, saka pa lamang sasabihan. Siyempre, laging palusot nila. Hindi naman namin hawak yung pera. Laging ganyan yung palusot eh. Maski nung pork barrel nung araw, hindi namin hawak yung pera. Nasa ahensya. Totoo naman yon. Pero sino yung nag-identify ng project at sino yung mag-iimplementa? Halos ang nag-iimplementa na, hindi na yung ahensya na maliwanag naman sa ating constitution base sa
separation of powers, sa principle of sa separation of powers, napakaliwanag maski doon sa ating budget processing, budgeting process. Napakaliwanag doon. Nagsisimula yung budget process doon sa tinatawag na budget preparation. Iyon yung nasa executive branch yun. Pagkatapos, sasabit ng Pangulo within 30 days after nung opening ng Kongreso para sa budget authorization. Yun na yung pag-legislate. At pagkatapos, babalik ito sa executive branch para sa budget execution. At pagkatapos ng budget execution, dyan papasok yung pang-apat na phase o yung sa cycle, budget cycle na budget accountability. Itong budgeting process natin, Ted, sa Pilipinas, continuing cycle na overlapping. Ang ibig sabihin nun, habang ang Kongreso nagdi-deliberate doon sa tinatawag na budget authorization phase ng cycle, gumagana na uli yung budget preparation. Kasi as early as January ng present year, yung prior year na pagbabalance ng budget, meron ng tinatawag na budget call. At kung pag-aaralan natin yung budgeting process o budget cycle, napaka-intricate at saka napaka-thorough. Kung masusunod lang sana yun, napakaganda. Kasi after ng budget call, na kung saan ito na yung initial lang ito, magkakaroon ng citizen engagement din na tinatawag. Dito na yung ibig sabihin sa mga lokalidad, nakipagkonsulta sa mga NGOs, CSOs, o ano ba yung mga proyekto natin dito sa ating syudad? Ano ba mga proyekto sa ating